It freaked me out mga pare. Have you heard the news? Yon ang nadatna naming sinasabi ni Tito Luke nang ihatid ko si Sia sa bahay nila kinahaponan. He was in the living room with Tito Jason, Tito Bench, and to my surprise, my dad. Pero imbis na tuluyan kaming pumasok, we have decided to hide, take a peek and listen to them. Akalain mo ba na kay Jasper pa napunta ang proyektong iyon? Si Tito Bench nakatingin ito kay Tito Jason. Iniadya lang siguro ng Diyos na sina Jasper ang makakuha ng kontratang yun, sagot ni Tito Jason, para matahimik na rin siguro kung sino mang masasamang elemento ang nakatira sa lumang gusaling yun sa junction. Grabe lang yung dami ng butong nakita sa basement ng gusaling yun. Sandali, si Tito Bench tumakbo ito, papunta sa direksyon ng kitchen, kung saan ay narinig namin siya ang kanyang pagduwak. Is literally knowing. Sorry, anito nang bumalik siya sa salas. Nakakadiri kasi yung ipinakita sa TV. Hindi ko makalimutan. Sina Jasper din ba ang maghahakot ng mga butong yun? Nakatingin ito kay Tito Jason. Hindi ko alam, sagot ni Tito Jason. Ang mahalaga na solve na talaga ang misteryo ng kababalaghan sa lugar na yun, bago pa man sumabit muli ang ikapitong taon. Si Tito Luke. Ano ba ang nasa balita? Tanong ni Daddy. Hindi ko kasi napanood. Alam niyo naman na newspaper junkie na ako ngayon. Kung balita yan ngayon, malamang bukas ko pang babasa. At ikaw pa talagang nahuli sa balita. Tatawa-tawa si Tito Bench. Naalala mo pa ba yung lumang gusali dun sa may junction? Tanong Tito Luke kay Daddy. Yung mismong malapit sa eskinitang pinag-anuhan yun ni Nicole nun. Do you really have to remind me? Tila napipi kong reaksyon ni Daddy. Natawa si Tito Luke. Sorry, I don't mean to. I just want to establish the topic we are talking about. So what about that building? Tanong ni Daddy kay Tito Luke. Si Jasper kasi ang nakakuha ng kontrata para i-demolish at i-excavate yun para lang mapatayo ng bagong gusali. Paglalahad ni Tito Luke. And while he and his people were checking the site, nagawi sila sa isang secluded basement na punong-puno ng mga buto ng tao. Ayon sa report, purong mga buto raw yun ang mga lalaking reported na nawawala 35 to 42 years ago. Sino-sino naman ang mga taong yun at sino naman ang gagawa nun sa kanila? Follow-up question ni Daddy. Hindi pa nila na-identify kung kanino ang mga butong yun, pero base sa nakalap ng cold history ng building na yun, na itinago naman ng dating may-ari sa mga bagong may-ari, ay orihil na pag-aari raw pala yun ng isang hasyenderang nagngangalang Malena Policarpio. Nabaliw raw ito sa paulit-ulit na pagtataksil sa kanya ng lahat ng kanyang mga naging nobyo at sa huli ng kanyang kabiyak. Dahil daw sa tuluyang pagkasira ng ulo nito, ay isa-isa raw nitong dinukot ang kanyang taksil na asawa at dating mga nobyo para isa-isang kainin ng buhay. Nang naubos na ang lahat ng gusto niyang paghigantihan, na siya nag-umpisang mag-ikot-ikot para siluin ng sino mang lalaki na makapagpapaalala sa kanya sa kataksilan ng kanyang mga naging karelasyon. Lumipas ang panahon, namatay siya, pero tila ng tili pa rin daw ang kanyang sumpa kada ikapitong taong anibersaryo ng kanyang kamatayan. Tila may tinuturo si Tito Luke sa flat screen TV na nakasabit naman sa pader, paharap sa aming angulo. That's her vintage picture. Nanlaki ang mga mata ko habang pinagmamasdan ng lumang litrato ng babaeng pinangalanan nilang Malena Policarpio dahil yun nga mismo ang itsura ng babaeng nagpakita sa akin sa junction. At ang napakagandang babaeng nakita kong kasama ni Travis, nakaitim itong sayang lambong, hawak-hawak ang kanyang pusang itim. What the fuck? Hiyaw ni Daddy. Nakatutok ang kanyang mga mata sa TV. O bakit pare? Si Tito Bench kay Daddy. That's nanginginting the sambit ni Daddy. What? Tanong naman ni Tito Jason kay Daddy. That's exactly how Nicole looks like. My dad passed out. 3 months later, OMG, kilig na bulong sa akin ni Kayla habang pinagmamasdan si Kuya Joaquin na bumababa sa kanyang kotse. Ang gwapo talaga niya. Kahit barong kering-kering niyang dalhin, umirit pa siya ng pabulong sa aking tenga. Kahit na pabulong iyon ay narindi pa rin ako. Tinakpan ko ang tenga ko bago ko kinalikot ang butas nito gamit ang aking hiniliit. Baka nakakalimutan mo na 3 di pa lamang ang layo mo sa boyfriend mo. Paninermon ko. Hinuso ko ang boyfriend niya sa kabilang umpukan. Kausap ang iba pang mga abay sa loob ng chapel. Isusumbong kita, gusto mo. Kinurot niya ang tagiliran ko. Masakit kaya tinabi ko ang kanyang kamay. Nakikita mo ba yun? Nang aasar na inuso ko naman ang eleganteng babaeng pinagbuksan ng kotse ni Kuya ko yun sa passenger side. Yun kasi ang current girlfriend nito. Ano naman, hindi pa naman sila mag-asawa.
nakangusong pagmamaktol ni Kyla. At saka ilang buwan pa lang naman yung nagiging shota yan. I'm sure hindi pa yan ang final. Napatawa ako. Ano ba ang nagusto mo kay Kuya Joaquin na wala ang boyfriend mo? Bulong ko. Bukod sa pagiging suplado niya at playboy. Tinignan niya ako ng masama. O bakit? Nakabungisnis ako. Totoo naman, di ba? Naturingang mas matanda sa atin. Pero hindi pa sawa sa pagkabinata. Kita mo nga at mauunahan ko pa siyang iyong mag-asawa. Tumingin ako sa relo at inayos ang barong ko. Hindi pa naman late ang bride ko, pero ninenervyos at excited na talaga ako. Baka hinihintay lang niya ako. Tila kinikilig muli ito. Tumigil ka nga, Kas. Kung kailan ka tumanda, saka ka na malaging salawan. Taksil ka. Isusumbong kita. Inihaya niya ang kamao niya sa mukha ko. Gusto mo bang ikasal ng may black eye? Tumawa ako. Umayos ka nga, Kas. Kapag nakalma ka at kaganyan din ang boyfriend mo sa ibang babae, huwag na huwag kang magre-reklamo sa akin dahil alam mo na ang sasabihin ko sa'yo. Humalakot-kip siya bago niya ako tinasa ng isang kilig. At ano naman yun, Aber? Forwards lang. Mabuti nga sa'yo. Tumawa ako. Medyo pinapalakas kaya napalingon ang umpukan ni na Daddy, Tito Jason at Tito Luke sa di kalayuan. Nilapitan tuloy ako ng mga ito. Mukhang excited Kantsaw ni Tito Luke. Napakamot naman ako sa ulo. I know the feeling. Si Tito Jason. I'm happy for you. Tinapit niya ako sa balikat. Napasulyap ako kay Daddy. Nakangiti ito sa akin. Pagamat tahimik lamang ito. Tumango-tango. Sir, ready na po tayo. Pagtawag pansin sa akin ng wedding coordinator, dumating na po ang bride sa labas. Yes, I rub my palms together. I can contain my excitement. Nagumpisa nang magpuntahan sa mga pwesto nila ang lahat. Ang iba'y lumingon-lingon sa nakasaradong window ng chapel para tunghayan ang pagbukas nun para kay Sia. Tila tumigil ang aking mundo. Simula nang tumugtog na ang musika ng bridal march. Waring maging ang musikang yun ay tila hindi ko na marinig. Simula nang magbukas ang pinto na sinundan ng marahang paglalakad ni Sia papalapit sa akin. She's so beautiful in her simple but elegant wedding dress. Hindi na ako nagtataka na hindi lamang ako ang napatanga sa kanya. Mapababae, mapalalaki, mapabinabae na papangangang pinagmasdan ang paglakad niya sa aisle. Tikim ng pastor na siyang magkakasal sa amin. Napansin niya kasing nakatanga pa rin ako kay Sia sa pagharap namin sa altar. Napabungis-ngis ako sa aming pastor bago ako nagpisign. Sorry po, Pastor Calvin. Sumulyap ako sa nakangiting si Sia na pinipisil naman ang aking kamay. Natawa si Pastor Calvin ng bahagya. I understand, but should we start? Opo, sige po, Pastor. Bilisan na po natin para makarami kami. Narinig pala yun ng mga abe at mga sponsor na nakaupo sa mga unahang pews. Nagtawanan tuloy ang mga to. Manang-mana ka talaga sa pinagmanahan mo. Kanya ng isa sa mga ninong namin. Boses yun ni Tito Jonathan, ang abogadong kabarkada ni Daddy, na father naman ni Kuya Joaquin na crush ni Kyla. Lalo namang masayang nagtawanan ng mga tao sa chapel dahil sa tinura niyang yun. Napalingon kami ni Sia. Sa aking paglingon ay nagawi ang aking paningin sa kinaroroonan ni Kuya Joaquin. Nakaupo ito sa ikatlong pew. Sa kanyang kaliway nakaupo ang kanyang nobel. Pero labis kong kinagulat kung sino ang nakita ko sa kanyang kanan. Isang pamilyar na mukha ng isang magandang babae. Nakangisi ito sa akin ng kakilakilabot na paraan. Shit, anong ginagawa niya rito? Agad akong humarap sa altar. Parang tambol ang aking dibdib sa samurang taba. Are you okay? Bulong ni Sia. Mukhang nahalata niya ang aking pasimilong pagkataranta. Did you see her? Bulong ko sa kanya. Who? Beside Kuya Joaquin. On his right side. Dali-daling bulong ko. Ramdam akong lumingon kagad si Sia sa gaming tinutukoy ko. Oh, Ania. Did you see her? I'm already tense. You mean Pamela? No, not Pamela. Malena. Lumingon umuli si Sia. I see Pamela right there. I want to send her away, but I can't afford to ruin my own wedding. I'd rather deal with her some other time. Lumingon ako. May babae ang nakaupo ron, pero hindi naman yun si Malena Policarpio na unang nakita ko ron kanina. Hey, malambo. Bing na bulong sa akin ni Sia. Try to relax. Let's trust Kuya Jasper and his friends. They promised to look after us today, remember? Ginitian ko siya at pinilit na pinakalma ang aking sarili. Bagamat hindi ko pa rin maiwasan ang pag-aalala na bigla na lamang may susulpot na kontrabida para sirain ang araw ng aming kasal. Oh my goodness, I don't think I still have the energy to open all these gifts. Pagmamaktol ni Sia habang pinagmamasdan ng sangdamakmak na wedding present na natanggap namin sa aming kasal. We don't have to open them all today, ano ka ba? Ipinulupot ko ang aking mga bisig sa kanyang baywang mula sa kanyang likuran.
Habang hinahalikan ko ang kaliwang bahagi ng kanyang leg, ako na lang muna ang buksan mo. Baliw, tinatanggal na niya ang belo niya sa ulo. Ang init nitong gown ko. Pakibukas nga ng zipper ko sa likod, habi. Sure, wifey. At saka kagat-kagat kong binuksan ng zipper niya. Likod pa lang ulam na. Paano pa kaya kung... Hoy, biglang harap niya. Nahuli niya tuloy ang paglalaway ko sa kanya. Bukas na yan, magpahinga muna tayo. Tatawa-tawa siya. Bukas bakit bukas pa? Mukhang nalugi ang mukha ko. Hindi ka ba pagod? Pagod? Uyo naman pala eh. Iba naman yun. Paano iba? Nakabungis na siya. Marahil ay natatawa sa dismayadong pagmukha ko. Basta iba. Hinata ko ang bewang niya papalapit sa akin. At saka ko siya hinalikan sa labi. Kung magsalita ka ng iba para naman may pagkukumpanahan ka, lokohin mo lelang mo. Alam kong virgin ka pa, no? Pangangantsaw niya. Bakit ikaw rin naman ah? Inamoy-amoy ko ang mabangong leeg niya. Sinong may sabi? Napatanga ako sa kanya. Mukha niya. Di nga, tanong ko sa kanya. Seryoso ang mukha. May expert joke lang. Tumawa siya. Pero anong gagawin mo kung totoo nga? Hindi ako lumig. Iiwanan mo ba ako? Tanong niya. Hindi. Ano nga ang gagawin mo? Hahanapin ko yung nakauna. Para ano? Para makahingi ng tip. Bumungis ako. Sira ulo ka. Hinataw niya ako sa dibdib. Bakit? Natigilan kami pareho ng mamataan namin ang headline ng balita sa telebisyon. Naroon kasi ito sa paanan ng aming kama. Ito ang nakalagay na umaandar ng marka sa screen. Ang misteryo ng babae sa junction. Nagkatinginan muna kami ni Sia bago kami umupo ng halos magkasabay sa paanan ng aming kama. Kinuha ko ang remote para lakasan ng volume ng TV. Napatanga kami kung sino ang nakita naming ini-interview ng isang reporter ukol sa headline na yun. Si Kuya Jasper at ang kanyang mga kasamahan na tila hindi yata nahihiya sa pagkaway sa camera. Ang mga kaibigan, bungad ng reporter sa audience, kasama ko rito si Engineer Jazz Toledo. Siya po ang head contractor na gumigiba sa lumang gusali rito sa intersection sa Lerma and Crisanta Avenue, kung saan di umano madalas magpakita ang multo ng isang babae na siyang tinuturong may kagagawan ng kababalaghan sa gulas sa saling ginigiba. Pumaling ito kay Kuya Jasper. Engineer Toledo, ano po bang masasabi niyo tungkol dito sa babae raw na nagpapakita rito sa junction particular na sa iskinita at mismong gusali na inyong ginigiba? Tanong ng reporter kay Kuya Jasper. Seryosong nakapamiwang si Kuya Jasper habang ang kanyang mga kasamahang construction workers na may nagkakagulo at nagpapakit sa kanyang likuran. Ayun ba? Nakangising sagot ni Kuya Jasper nang itinapat ang bibig niya sa mic. Wala yun. Modernong panahon na, kaya't hindi na dapat tayo nagpapaniwala sa mga ganun. Nakagugulat na sagot ni Kuya Jasper. Nagkatinginan kami ni Sia bago namin muling itinoon ang atensyon sa aming pinapanood. Sabi-sabi lang yun, urban legend lang. Gawa-gawang kwento lamang ng mga tao dahil sa mga natagpo ang mga buto rito at saka kung meron man. Tumingin ito sa camera na parang kami mismo ang tinitingnan niya. Wala na yun. May pasimpleng dinukot siyang gininto ang botilya mula sa kanyang bulsa at pasikretong ipinakita yung sandaloy. Bago niya ito muling ibinulsa na para bang sinasadya niyang ipakita sa amin ni Sia. Ang botilyang yun, sa pagkakaalam namin, ay siyang ginagamit niyang lalagyan ng espiritu ng mga demonyo na itatapo naman niya sa balong walang hanggan o yung tinatawag sa Ingles na bottomless pit. At kung totoo man yun, I already took care of it. Pinabagsak ko na. Ngumisi ito sa camera, kasama na ang gusaling aking ginigiba. Sinundan niya ino ng pagkindot sa camera na para bang kami siya ang kinikindatan niya. Kung ano man ang tunay na dahilan ni Kuya Jasper to keep the supernatural/paranormal aspect ng misteryoso sa gusaling kanyang ginigiba, ay sa kanya na lamang siguro yun. Pero sa aking pagkakaunawa, alam kong ginawa lamang niyon para hindi na maungkat pa ang mga komplikadong aspeto ng misteryong yun na hindi naman pinaniniwalaan ng lahat ng tao. Bukod sa para hindi rin siguro matakot ang mga tao na magawi roon, lalo na't wala naman doon ang dapat nilang katakutan. Habang pinapanood ko ngayon ang pagtulong ni Sia, naalala ko rin ang kwento niya tungkol kay Pamela na sinakta ng daddy niya na hindi rin naman nalalayo sa kwento ni Malena na pinagtak sila ng lahat ng mga lalaking nagdaan sa buhay niya. Kung huhusgahan natin sila sa kanilang mga krimen, sila na nga siguro ang pinakamasasamang babae sa buong mundo. Pero kung iisipin natin mabuti kung bakit sila nagkaganon, hindi nakakakilabot, hindi rin nakakatakot, pagkus ay nakalulungkot ang kanilang mga kwento. Sa mga mata ng taong salat sa pangunawa, sila na nga siguro ang pinakamasama.
Sa mata naman ng mga taong may malalim na pangunawa, nagmahal lamang sila. Pagmamahal na imbis na suklian ng pagmamahal, ay sinuklian ng pagtalikod at pagtataksil na siya mismong dumuro sa kanilang puso't kaluluwa. Pagkadurog na pinagsimula ng kanilang matinding puot, maging ng pagkabaliw na naging sanhi naman ang kanilang walang katapusang paghihiganti upang maipaalala sa mga nakalilimot ang masalimuot nilang sinabi. Ang kanilang mga sinabi na hindi nila ginusto, pagkos ay ang sulok na pinagsadlakan sa kanila ng mga taong isa nilang pinag-alayan ng kanilang paglingap at pagmamahal. Pagmamahal, yan naman talaga ang punot dulo ng ikabubuti at ikasasama ng kahit sinong nilalang. Pagmamahal na nakasusugat na siya rin namang nakapaghihilo. Pagmamahal na nakapaghihiwalay na siya rin namang nakapagbibigkas. Nai-imagine ko tuloy kung paano kaya kung hindi na tuluyang sinuklian ni Daddy ng pagmamahal ni Mami. Wala siguro ako sa mundo at yung sa amin ni Sia. Paano kaya kung habang buhay na akong naging tanga kung mas pinili kong tanggihan ang pagmamahal niyang napakasarap naman pala. Sa aking bagong pangunawa, ang nasusuklian ay hindi nasusuklian ang pagmamahal lamang pala talaga ang kadalasang ikinabubuti at ikinasasama ng bawat isang tao. Hindi ba't kung anong sarap sa pakiramdam ang karanas ng tapat na pagmamahal ay siya rin namang habdid nito sa pakiramdam kung ito'y hindi nasusuklian. Sina Malena at Pamela ay dalawa lamang sa libu-libong taong labis-labis na nagmahal sa mga taong hindi sila minahal pabalik. Kailangan pa bang magkaroon ng mga tulad nila para maunawaan ng mga tao na hindi tamang paglaruan ng damdamin ng iba? Hindi kailangan pero nangyayari. Nangyayari dahil maraming tao sa buong mundo ang nagmamahal.